Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. abay nilagdaan na po ang 2026 national budget na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Samantala, bilyong-bilyong halaga naman po ng item sa unprogram appropriations vinito ni Pangulong Marcos. Kaugnay niyan may report si Bombo Annalise Soberano. Formal nang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2026 national budget na nagkakahalaga ng 6.793 trillion sa isang seremonya na ginanap dito sa Palasyo ng Malacanang. Ipinagmalaki ng Pangulo na ang 2026 national budget ay isang people-centered budget na katutok sa human capital development at sa tunay na pangangailangan ng mga Pilipino. Ang pinakamalaking budget meron ay ang sektor ng edukasyon na may pinakamalaking budget na nagkakahalaga ng 1.345 trillion pesos. Sinundan ito ng sektor ng kalusugan, agrikultura, social services, local governance at ang military and uniform personnel kung saan tataas ang base pay at subsistence allowance ng mga sundalo at uniform personnel simula ngayong 2026. Kinumpirma din ng Pangulo na pinagbawalan na ang mga politician na mamahagi ng financial aid o tulong at sisiguraduhin makakarating sa lahat ng beneficiaries ang tulong ng gobyerno at ipatipad ito na aayon sa batas at rules and regulation. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We are at a critical juncture in the implementation of this administration's medium-term development plan and on the cusp of sweeping reforms in politics and in governance. The 2026 General Appropriations Act is a vital component in all of these. With the signing of Republic Act number 12314 or the General Appropriations Act of fiscal year 2026, we are committing to implement a budget that serves the people, totaling 6.793 trillion pesos. The national budget is aligned with our medium and long-term development plans and vision, reflecting our investment. Inamin din ng Pangulo na sa kasagsagan ng pagtalakay sa budget ng Bicameral Conference Committee, inisa-isa niyang tawagan sina Senator Tito Soto, Representative Micaela Swansing, Representative Sandro Marcos at ilan pa, at inaalam niya ng personal kung ano ang nangyayari sa budget deliberation. Kinilala naman ng Pangulo ang Senado at Kamara sa kanilang sipag at tiyaga para mabuo ang isang corrupt-free na budget. Pakinggan natin muli si Pangulong Marcos. Of the Senate, who also put in many long hours and late nights. I was with you all the way, by the way, because although I wasn't there, I was harassing everybody on the telephone. Mika, what's happening? Sandro, what's happening? Tito Sen, what's happening? Bing, what's happening? So that's much appreciated. Of course, the House Speaker, Boji D, the honorable members of the House of Representatives. Ikinumpirma din ng Pangulo na kanyang binito ang ilang probisyon sa unprogrammed appropriation na nagkakahalaga ng halos 92.5 billion sa 2026 national budget at tiniyak ang mahigpit na pagbabantay at transparency sa paglalabas ng pondo. Ayon sa Presidente, ang unprogrammed appropriations ay maaari lamang gamitin kapag may malinaw na kondisyon at sapat na pananggalang laban sa maling paggamit. Binigyang diin ng Pangulo, hindi blank check ang unprogrammed appropriations at hindi ito maaaring gamitin para sa paraan para sa discretionary spending. Anya, ang antas ng unprogrammed appropriations sa 2026 budget ay pinakamababa mula noong 2019. Tiniyak din ng Pangulo na magiging transparent ang lahat ng paglalabas ng pondo mula sa unprogrammed appropriation at daraan ito sa mahigpit na verifikasyon. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I vetoed several items of appropriations with their purposes and corresponding special provisions under the UA, totaling almost 92.5 billion pesos. So I direct now all concerned departments and agencies of the national government to exercise prudent fiscal management to ensure uninterrupted quality public service.
sa ating mga kababayan. Dama po namin ang inyong agam-agam at pangamba sa nakaraang budget. Kaisa ninyo ako sa pagnanais na masiguro ang bawat pisong buwis ay mapupunta sa tamang Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula dito Bubuan, sa bubuan. Palasyo ng Yes, Bombo Genesis. So hindi na katulad last year kasi parang last year ang isa sa mga inayawan ni Pangulong Marcos yung mga programa sa AKAP, ano, yun yung naging kontrobersyal nitong nakalipas na taon, and other dole-out programs. So ngayon naman, yung mga pondo na lamang na nakalaan sa under sa unappropriated Program. unprogram appropriations. Aha. Oo. So itong unprogram appropriation, wala pa itong pondo Bombo Genesis. Pero may mga nakalinyang proyekto. 13 proyekto o items ang nakalaan dito sa unprogram appropriations. Pero 10 ang binito dito ni Pangulong Marcos, 3 na lamang ang natira. Kabilang dito yung sa AFP modernization, ang foreign assisted projects at may isa pa for disaster resilience ang itinira ng Pangulo. So ito na lang 3 items ang natitira ngayon sa unprogrammed appropriations dahil yung 10 na may mga ayuda na ibinibigay ay tinanggal ng Pangulo. So para wala ng korupsyon, nahigpit din sinabi ng Pangulo na hindi na rin pwede ang mga politician na mamahagi ng personal na tulong. So bawal na iyan at nakapaloob na yan sa General Appropriations Act sa provision ng nasabing batas Bombo Genesis. So mula sa 13 items, 10 ang nabito ng Pangulo, 3 na lamang ang natitira. At kinumpirma din ngayon ni Executive Secretary Ralph Recto at DBM Secretary Toledo na ang budget naman ng Kamara at ng Senado ay nabawasan naman. Hindi naman ito nadagdagan Bombo Genesis. Kaya nais nila na itong pambansang budget natin ay talagang ang pondo at bawat piso na magagastos ng pamahalaan ay mapupunta sa may mga makabuluhang proyekto Bombo Genesis. Public Works Bumbuan, walang anumang vinito doon si Pangulong Marcos? Ang binito lamang doon sa program appropriations, ibig sabihin, nakalista na yon, may mga proyekto nang nakalaan doon. So ang nabito lang yan, itong 10 items doon sa unprogram. Kasi marami kasing mga kumukwestiyon dito sa unprogram appropriations, Bombo Genesis, na sinasabing pork daw ito, pork barrel ng mga kongresista at ng mga senador. Pero ngayon, tinanggal ito ng Pangulo at iniwan yung 3 mahahalagang proyekto. Ito yung support sa foreign assisted projects, ang AFP modernization, at itong sa disaster resilience sa Bombo Genesis. Maraming salamat, Bumbuan. Live mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Analing Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.